Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 371. Huang Feng, anong ginagawa mo? Ano ba ang nangyayari? Bakit sinisipsip ang lakas ng loob ko? Sabik na sabik si Bai Xiaoro kaya malapit na siyang umiyak. Nilinang niya ang panloob na lakas na ito sa loob ng maraming taon, ngunit ngayon ay parang may magnet sa katawan ni Huang Feng na humihigop dito. Nararamdaman ni Bai Xiaoro na ang panloob na lakas sa kanyang katawan ay patuloy na nababawasan. Sinubukan niya ang maraming paraan, ngunit hindi niya mapigilan ang pagbaba. Kahit na ang bilis ng pagbaba na ito ay patuloy na tumataas. Naramdaman ni Bai Xiaoro na ang sitwasyong ito ay sanhi ng katawan ni Huang Feng. Tila may kung ano sa katawan nito na umaakit sa kanyang panloob na lakas, na patuloy itong sinisipsip. Nararamdaman din niya na ang panloob na lakas sa katawan ni Huang Feng ay lumalakas at lumalakas. Sa simula, dapat na masayang-masaya si Bai Xiaoro na ang lakas ng kanyang miyembro ng koponan ay naging mas malakas, ngunit ngayon ay hindi siya mapangiti dahil ang panloob na lakas sa katawan ni Huang Feng ay sinipsip mula sa kanyang katawan. Gusto ni Bai Xiaoro na gisingin si Huang Feng, ngunit kahit anong tawag niya, walang epekto. Nakapikit pa rin si Huang Feng na parang natutulog. Sa oras na ito, ang kamalayan ni Huang Feng ay hindi pa ganap na gising. Hindi niya alam na ang iba't ibang uri ng enerhiya sa kanyang katawan ay ganap na nagsanib, at kahit na matapos ang pagsasanib, ipinakita nito ang malakas na lakas. Ang orihinal na enerhiya sa katawan ni Huang Feng ay resulta ng pagsasanib ng panloob na lakas at mahiwagang kapangyarihan. Pagkatapos ng pagsasanib, nabuo ang bagong enerhiyang ito. Hindi lamang ito naging mas malakas, ngunit mayroon din itong malakas na kakayahan sa pagsasanib. Kaya lang hindi sila binigyan ni Huang Feng ng pagkakataong magpakitang gilas noon. Ngayon, pagkatapos niyang linangin ang Dark North Divine Art, isang bagong enerhiya ang nabuo. Bilang isang resulta, ang nakaraang enerhiya ay nagsimulang ipakita ang kapangyarihan nito. Bagamat sa umpisa, ang dating enerhiya ay hindi agad nakasama sa kabilang partido dahil sa dami. Pagkatapos ng lahat, ang kabilang partido ay ang sikat na Dark North Divine Art. Gayunpaman, pagkatapos ng isang pagkapatas, nanalo pa rin ang orihinal na enerhiya. Ganap nitong tinalo ang Dark North Divine Art at nakipag-ugnay sa kabilang partido. Mayroon pa itong tungkulin ng kabilang partido, na sumipsip ng panloob na lakas ng ibang tao para sa sarili nitong paggamit. Gayunpaman, ang pagkakaiba sa pagitan ng Dark North Divine Art at ng purong Dark North Divine Art ay na pagkatapos makuha ng Dark North Divine Art ang iba pang panloob na lakas, ito ay magbabago sa Dark North through Qi sa katawan. Ang enerhiyang ito na sumanib sa Dark North Divine Art ay binago ang panloob na lakas ng ibang tao sa sarili nitong enerhiya sa halip na Dark North through Qi. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng enerhiyang ito ay hindi mas malala kaysa sa Dark North through Qi. Mas malakas pa ito. Sa orihinal, bagamat ang enerhiyang ito ay may kakayahang sumipsip ng panloob na lakas ng ibang tao, kailangan din ito si Huang Feng na simulan ito. Ngunit ngayon, dahil ito ay pinagsama-sama, ang enerhiya na ito ay medyo marahas at mahirap kontrolin. Bilang karagdagan, ang kamalayan ni Huang Feng ay hindi malinaw, kaya walang paraan upang makontrol ito. Sa makatuwid, nang hawakan ni Bai Xiaoro si Huang Feng, isang trahedya ang nangyari. Ang panloob na lakas ni Bai Xiaoro ay hinigop ni Huang Feng sa pagkatulala. Matapos masipsip ni Huang Feng ang lahat ng panloob na lakas sa kanyang katawan, nabawi niya ang kontrol sa kanyang katawan. Sa oras na ito, iniwan ng kanyang mga kamay si Huang Feng. Gayunpaman, si Bai Xiaoro ay tila nawalan ng malay. Nakaupo siya sa tabi ni Huang Feng na tulala. Wala ng buhay ang kanyang mga mata dahil pakiramdam niya ay naubos na ang internal energy sa kanyang katawan. Walang natira sa kanyang dantian. Ang panloob na enerhiya na maingat niyang nilinang sa loob ng maraming taon ay nawala ng ganoon na lamang. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya matanggap ang katotohanan ito. Matapos makuha ng enerhiya sa katawan ni Huang Feng ang panloob na lakas ni Bai Xiaoro, sa wakas ay huminahon ito ng dahan-dahan at bumalik sa orihinal nitong estado. Ito ay tumatakbo pa rin ayon sa orihinal na ruta. Gayunpaman, pagkatapos ng paghihirap ngayon,
ang mga meridian ni Huang Feng ay lumawak ng husto at maaaring mag-imbak ng higit pang panloob na lakas. Bukod dito, ang panloob na lakas ni Bai Xiaoro ay dumating sa tamang oras. Pinuno nito ang lumawak na meridian sa oras. Walang puwang. Kung hindi, pagkatapos ng 1 o 2 araw, ang lumawak na mga meridian sa katawan ni Huang Feng ay dahan-daang magpapakipot muli. Bagamat hindi ito tiyak na ito ay ganap na babalik sa orihinal nitong estado, ang mga benepisyong makukuha niya ay mababawasan ng malaki. Mawawala ng saysay ang paghihirap niya ngayon. Masasabing pagkatapos ng labanan ngayon lang, walang natalo si Huang Feng. Maliban sa nararamdamang sakit, marami siyang natamo na benepisyo. Ang kanyang mga meridian ay pinalawak, at sa hinaharap, ang kanyang bilis ng paglilinang ay magiging mas mabilis. Bukod dito, nakakuha siya ng maraming panloob na lakas ng libre. Siyempre, ang nawalan ng isang bagay ay si Bai Xiaoro. Wala na siyang bakas ng panloob na lakas sa kanyang katawan ngayon. Pagkaraan ng mahabang panahon, ang kamalayan ni Huang Feng ay dahan-daang bumalik sa kanyang sariling katawan. Ang una niyang naramdaman ay sakit. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang mga meridian ay biglang lumawak ng husto. Dati halos sumabog. Gayunpaman, pagkatapos maramdaman ang sakit, naramdaman niyang nag-iinit ang kanyang katawan. Para akong nagbababad sa hot spring. Sobrang komportable na ayaw niyang magising. Matapos magkamalay si Huang Feng, ang una niyang ginawa ay suriin ang kanyang katawan. Nalaman niya na ang nakaraang 2 daloy na ganap na magkasalungat ay naging isa lamang. Bukod dito, ang daloy na ito ay tila lumaki ng husto. Maingat na tiningnan ni Huang Feng ang direksyon ng kanyang sirkulasyon at nalaman na ang manipis na agos na ito ay ang enerhiya na nabuo ng pinaghalong puwersa ng panloob at mahiwagang kapangyarihan na nabuo noong nilinang niya ang 7 Luminaries Invincible Technique. Sa madaling salita, nawala ang manipis na batis na kumakatawan sa Dark North Divine Art. Nabigo siya, hindi kaya, napakalakas ng bagay na ito. Kahit ang Dark North Divine Art ay hindi nito kalaban. Nag-isip si Huang Feng na may pagtataka. Akala niya ay makukuha niya ang Dark North Divine Art sa huli. Kung tutuusin, ang panloob na lakas na kanyang ginagawa ay ordinaryong panloob na lakas lamang. Ang mahiwagang kapangyarihan ay ordinaryong mahiwagang kapangyarihan din. Kaya lang, pinagsama ang dalawa. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng 2 ordinaryong enerhiyang ito na magsama, napakalakas nito na kahit ang Dark North Divine Art ay natalo. Nang makita na ang Dark North Divine Art ay nawala, si Huang Feng ay medyo gamaan ang loob at medyo nabigo. Mabuti na lang at isang enerhiya na lang ang natitira sa kanyang katawan ngayon, kaya walang posibilidad na sumabog siya at mamatay. Nadismaya siya dahil hindi siya nakapag-practice ng Dark North Divine Art. Alam mo, ang bagay na iyon ay maaaring sumipsip ng panloob na lakas ng mga tao. Kung may sasanay niya ito, ang bilis ng pagkakaroon ng panloob na lakas sa hinaharap ay tiyak na magiging mas mabilis. Sa pagkakataong ito, hindi natalo ng Dark North Divine Art ang kakaibang enerhiya sa kanyang katawan. Ito ay mas imposible sa hinaharap. Sa madaling salita, hindi niya magagawa ang Dark North Divine Art sa hinaharap. Malinaw, hindi pa rin alam ni Huang Feng na ang enerhiya sa kanyang katawan ngayon ay may kakayahang magsanay ng Dark North Divine Art. Hoy team leader, bakit ka nasa kwarto ko? Nang imulat ni Huang Feng ang kanyang mga mata at nakita si Bai Xiaoro sa tabi niya, nagulat siya. Wala siyang naramdaman na kahit ano mula sa labas ng mundo noon. Hindi niya alam kung kailan pumasok si Bai Xiaoro sa kanyang silid. Kabanata 372. Gayunpaman, sa mga salita ni Huang Feng, si Bai Xiaoro ay walang kahit katiting na reaksyon. Tulala pa rin siya, parang wala siyang narinig. Naramdaman din ni Huang Feng ang abnormalidad ni Bai Xiaoro. Ikinaway niya ang kanyang kamay sa harap ni Bai Xiaoro at sinabing, "Lider ng koponan, ano ang nangyayari sa iyo? Hindi ba maganda ang pakiramdam mo?" Panipi, ibinaling ni Bai Xiaoro ang kanyang ulo upang tingnan si Huang Feng na medyo mekanikal. Pagkatapos noon, malinaw na naramdaman ni Huang Feng na may bakas ng liwanag sa kanyang medyo manhid na mga mata. Pagkatapos, ang liwanag na ito ay napalitan ng nakakalokong ekspresyon. Tumingin siya kay Huang Feng ng baliw, ang kanyang mga kamay ay patuloy na nanginginig sa braso ni Huang Feng, at sumigaw ng malakas, "Ibalik mo sa akin ang aking panloob na lakas, ibalik mo sa akin ang aking panloob na lakas."
Hindi masisisi si Bai Xiaoro sa pagiging baliw. Ang kanyang panloob na lakas ay nilinang niya sa loob ng maraming taon. Maliban sa pagkain, pagtulog, at pagsasagawa ng mga misyon, ginugol niya ang karamihan sa kanyang oras sa paglinang ng panloob na lakas. Ito ay isang ugali, isang instinct. Bukod dito, madalas siyang nagsasagawa ng ilang mapanganib na mga misyon, at ang masaganang panloob na lakas sa kanyang dantian ay maaaring magbigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Ngunit ngayon, ang kanyang panloob na lakas ay ganap na nawala. Ang lahat ng ito ay sinipsip ni Huang Feng. Walang laman ang kanyang dantian. Hindi pa siya nakaramdam ng sobrang insecure noon. Bukod dito, kung wala ang kanyang panloob na lakas, ang kanyang lakas ay mababawasan ng higit sa kalahati. Paano niya tatapusin ang mga misyong iyon? Bagamat naisip niya na sa simula pa lang ay kailangan na niyang linangin, gaano katagal bago siya makabawi sa kanyang kasalukuyang antas? 5 taon, 10 taon, hindi lang siya naglakas loob na isipin. Sa makatuwid, nabaliw si Bai Xiaoro. Sa pagharap sa salarin na naging sanhi ng pagkawala ng kanyang panloob na lakas, siya ay nabaliw gaya ng inaasahan. Gayunpaman, hindi gaanong alam ni Huang Feng. Sa pagtingin kay Bai Xiaoro na sumisigaw sa kanya na parang baliw, si Huang Feng ay natigilan. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari. Bakit biglang naging ganito si Bai Xiaoro, na maayos naman noon? Team leader, calm down. Ano bang nangyayari? Sabihin mo sa akin ng malinaw. Si Huang Feng, nananambalik ang kanyang katinoan, hinawakan ang mga kamay ni Bai Xiaoro at pinigilan siya sa paggalaw. Bitawan mo ako, ibalik mo ang lakas ng loob ko. Nagpumiglas si Bai Xiaoro. Gayunpaman, kung wala ang kanyang panloob na puwersa, hindi siya naiiba sa isang ordinaryong babae. Paano may kukumpara ang kanyang lakas kay Huang Feng? Sa makatuwid, kahit na siya ay nagpupumilit ng buong lakas, ito ay walang silbi. Hindi siya makalaya sa lahat. Gayunpaman, kahit na gayon, patuloy siyang nagpupumiglas. Leader, huminahon ka. Huminahon ka. Hindi ko alam kung anong nangyari. Maaari mo bang sabihin sa akin? Malakas na sabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro. Sa pagsisikap ni Huang Feng, sa wakas ay kumalma si Bai Xiaoro. Alam niyang kahit gumawa siya ng eksena ay wala itong silbi. Gayunpaman, labis siyang naghinala sa mga salita ni Huang Feng. Tumingin siya sa kanya nang may pagdududa at sinabing, hindi mo talaga alam kung ano ang nangyari. Nakita ni Huang Feng na huminahon ng husto si Bai Xiaoro at mabilis na nagsabi, hindi ko talaga alam. Nililinang ko lang ang aking panloob na lakas at pagkatapos ay nawalan ako ng malay. Nang magkamalay ako, nakita kita dito. Natural na hindi itatago ni Huang Feng ang bagay ng kanyang panloob na lakas kay Bai Xiaoro. Gayunpaman, ayaw niyang pag-usapan ang tungkol sa Dark North Divine Art. Hindi naman kasi basta-basta mapag-uusapan ang bagay na iyon. Kung hindi, hindi niya maipaliwanag kung paano niya nakuha ang bagay na iyon. Nang makitang tila hindi nagsisinungaling si Huang Feng, natahimik si Bai Xiaoro. Gayunpaman, labis pa rin siyang malungkot at nagagalit. Tumingin siya kay Huang Feng na may hindi magandang ekspresyon. Kanina lang, nasa kwarto ko. Matutulog na sana ako, pero pumasok ang aso mo at hiniling na sundan ko ito sa kwarto mo. Tapos, nakita ko na mabangis ang mukha mo at nag-aapoy ang katawan mo. Akala ko napozes ka at gusto kang gisingin. Sino ang nakakaalam na noong dumampi ang kamay ko sa balikat mo, ang lakas ng loob ng katawan ko ay biglang sumugod sa katawan mo. Ngayon ay wala nang tigil sa katawan ko, anong nangyayari? Maaari mo bang ibalik sa akin ang lakas ng loob ko? Pagkatapos sabihin iyon, tumingin si Bai Xiaoro kay Huang Feng na may pag-asa na ekspresyon. Naghihintay siya kay Huang Feng na magsabi ng isang bagay na magpapasaya sa kanya. Natatakot akong hindi, medyo nahihiya na sabi ni Huang Feng. Sa mga salita ni Bai Xiaoro, naunawaan din ni Huang Feng ang nangyari. Alam din niya kung bakit nasa kwarto niya si Bai Xiaoro. Dapat mag-alala si Little White na may mangyari sa kanya, kaya tinawagan niya si Bai Xiaoro para tumulong. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na masasaktan siya nito. Nang magising si Huang Feng ngayon, nalaman niyang tila tumaas ng husto ang enerhiya sa kanyang katawan. Gayunpaman, hindi niya ito sineseryoso noong panahong iyon. Naisip niya na dahil sa paglunok niya ng Dark North Divine Art. Gayunpaman, ngayon na naisip niya ito, ang pagtaas ay sobra-sobra.
Higit pa iyon sa lakas na mayroon siya noon. Talagang hindi ito isang bagay na makukuha sa pamamagitan ng paglunok sa Dark North Divine Art. Sa makatuwid, nahulaan ni Huang Feng na ang sobrang lakas ng loob ay kay Bai Xiaoro. Matapos lumunin ng enerhiya sa kanyang katawan ng Dark North Divine Art, mayroon itong function ng Dark North Divine Art. Maaari itong sumipsip ng panloob na lakas ng ibang tao. Si Bai Xiaoro ay nagkataon na naging una niyang test subject at biktima. Bagamat napakasaya ni Huang Feng na ang enerhiya sa kanyang katawan ay may function ng Dark North Divine Art, nakaramdam siya ng labis na pagkakasala para kay Bai Xiaoro. Ngayon ay naiintindihan na niya ang dating kabaliwan ni Bai Xiaoro. Kung biglang nawala ang energy sa katawan niya, siguradong mababaliw siya. Hindi pa banggitin, tiyak na mas mahaba ang kultibasyon ni Bai Xiaoro kaysa sa kanya. Ngayong bigla siyang naging ordinaryong tao, nakakapagtaka kung matatanggap niya ito ng mahinahon. Nang marinig niya ang mga salita ni Huang Feng, bagamat handa siya sa pag-iisip, nakaramdam pa rin ng pagkadismaya si Bai Xiaoro. Nawala na naman ang ningning ng magagandang malalaking mata na iyon. Ngayon ay ganap na siyang kumalma. Alam din niya na bagamat si Huang Feng ang may kasalanan sa nangyari ngayon, hindi niya ito lubos na kasalanan dahil dapat ay wala siyang malay noon. Sa madaling salita, hindi siya nagkusa na sumipsip ng kanyang panloob na lakas. Kung siya ay normal, tiyak na tatanungin niya si Huang Feng kung paano niya hinihigop ang panloob na lakas ng iba. Gayunpaman, halatang wala siya sa mood para pakialaman ito ngayon. I'm sorry, hindi ko inaasahan na may mangyayaring ganito. Nakita ni Huang Feng ang ekspresyon ni Bai Xiaoro at humihingi ng tawad. Kalimutan mo na ito. Ang bagay na ito ay hindi maaaring ganap na iyong kasalanan. Gayunpaman, maaaring hindi ako ang pinuno ng iyong koponan. Maaaring kailanganin kong pansamantalang mag-withdraw mula sa National Security Agency. Sabi ni Bai Xiaoro na may bagsak na mukha. Pagkasabi niya nito ay puno ng pag-aatubili ang mukha niya. Gayunpaman, wala siyang magawa tungkol dito. Siya ay naging isang ordinaryong tao ngayon, at ang pagkakaiba lamang ay ang kanyang pagiging mamarkahan ay mas mahusay kaysa sa mga ordinaryong tao. Gayunpaman, ito ay walang silbi. Bagamat hindi siya paalisan ni Rong Ning, hindi matanggap ni Guning ang katotohanan na isa pa rin siyang ordinaryong tao sa National Security Agency. Kabanata 373. Nang marinig ang mga salita ni Bai Xiaoro, lalo pang nakonsensya si Huang Feng. Alam din niya kung bakit ginawa ito ni Bai Xiaoro. Bukod dito, ang mga misyon na isinasagawa sa National Security Agency ay karaniwang mas mapanganib. Nawala ang halos lahat ng kanyang panloob na lakas. Kung nanatili siya sa National Security Agency, walang mga benepisyo. Para sa kanya, ito ay lubhang mapanganib. Sa pagtingin sa bigong mga mata ni Bai Xiaoro, gusto siyang gantihan ni Huang Feng. Kung tutuusin, siya ang naging dahilan kung bakit siya naging ganito. Bagamat hindi ito ang gusto niyang gawin. Paano ko ba siya dapat bayaran? Naisip ni Huang Feng na hindi nararapat na bigyan siya ng pera. Kung titingnan ang hitsura ni Bai Xiaoro, hindi siya mukhang isang taong kulang sa pera. Siguro mas mayaman siya sa kanya. Kung ganoon, ibang paraan lang ang naiisip niya. Itinuon ni Huang Feng ang kanyang mga mata sa storage box. Tanging ang mga bagay na nakuha mula sa storage box ay maaaring mga bagay na wala kay Bai Xiaoro, ngunit mga bagay din na kailangan niya. Gayunpaman, kahit na nakakuha siya ng maraming magagandang bagay mula sa kahon ng imbakan, ang ilan sa mga ito ay naubos niya. May mga kailangan din siya. Wala masyadong marami na talagang mailabas niya. Gayunpaman, nang makita niya ang Invincible 7 Luminaries technique sa storage ring, nagliwanag ang mga mata ni Huang Feng. Sa totoo lang, kung hindi naubos ang cinnabar fruit, ito ay pinakaangkop na ibigay ito kay Bai Xiaoro. Pagkatapos ng lahat, ang bagay na iyon ay maaaring magpapataas ng bilis ng paglilinang. Ito ay pinakaangkop para kay Bai Xiaoro na gustong mabawi ang kanyang panloob na lakas sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, ang cinnabar fruit ay ginamit ni Huang Feng para kay Qiuning Shuang. Bukod dito, ito ay upang iligtas ang kanyang buhay. Hindi ito masasabing sayang. Sa makatuwid, maaari lamang piliin ni Huang Feng ang pamamaraang ito ng paglilinang ng lakas ng loob. Ayon sa sinabi ni Bai Xiaoro noong nakaraan, pati na rin sa sariling paghahambing ni Huang Feng,
napagtanto ni Huang Feng na ang kanyang Seven Luminaries Invincible Technique ay tila mas malakas kaysa sa mga diskarte sa paglilinang ng panloob na puwersa sa totoong mundo. Hindi bababasa, ito ay mas malakas kaysa sa Inner Force Cultivation Technique na dati nang nilinang ni Bai Xiaoro. Bukod dito, ang bilis ng paglilinang ay mas mabilis din kaysa sa iba pang mga diskarte sa paglilinang ng lakas sa loob. Nangangahulugan ito na ang diskarteng ito na napaka-ordinaryo sa ibang space-time ay napakahusay sa totoong mundo. Tungkol naman sa mahika, nag-alinlangan si Huang Feng at hindi ito inalis. Ang isang dahilan ay hindi naging madali para sa kanya na magpaliwanag. Ang isa pang dahilan ay kung wala ang awakening knowledge field, hindi ma-activate ni Bai Xiaoro ang kanyang magic talent. Sa makatuwid, walang paraan para sa kanya upang linangin ang mahika. Team Leader, I'm very sorry sa nangyari kanina. Hindi ko man sinasadya dahil sa akin nawalan ka ng lakas sa loob. This thing is for you. I hope that it can make up to you. Sa harap ni Bai Xiaoro, kinopya ni Huang Feng ang Invincible Seven Luminaries Technique at ibinigay ito kay Bai Xiaoro. Ano ito? Nagdududang tanong ni Bai Xiaoro. Gayunpaman, hindi gaanong gumanda ang kanyang kalooban. Ito ang inner strength cultivation method na aking nililinang. Ayon sa aking obserbasyon, tila mas malakas ito ng kaunti kaysa sa iyong nauna. Sabi ni Huang Feng. Hindi nagalit si Bai Xiaoro dahil minamaliit ni Huang Feng ang kanyang paraan ng paglilinang ng lakas sa loob. Sa katunayan, sa mga tuntunin ng panloob na lakas, mayroon talagang pagkakaiba sa pagitan ng mataas at mababa. Ang pamamaraan ng paglilinang ng lakas sa loob na dati niyang nilinang ay isang bagay na hindi niya sinasadyang nakuha. Isa lamang itong pangunahing paraan ng paglilinang ng lakas sa loob at hindi itinuturing na napakatalino. Sa makatuwid, normal para kay Huang Feng na sabihin na ang paraan ng paglilinang ng kanyang panloob na lakas ay mas mahusay kaysa sa kanya. Kinuha ni Bai Xiaoro ang Inner Strength Cultivation Method na ibinigay ni Huang Feng at halos tiningnan ito. Gayunpaman, hindi niya nakita kung paano naisulong ang pamamaraang ito ng paglilinang. Malalaman lamang niya ito pagkatapos ng paglinang nito. Well, anyway, sinipsip mo ang lakas ng loob ko. Hindi ako magiging magalang sa iyo. Titingnan ko muna itong bagay mo. Hindi tumanggi si Bai Xiaoro. Sa katunayan, pagkatapos ng ilang sandali na huminahon ay pinag-isipan na niya ito ng mabuti. Hindi siya isang taong mahilig magreklamo. Dahil nangyari na ang mga bagay-bagay, gaano man siya kalungkot, wala siyang magagawa. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay kailangan niyang magsimulang muli sa paglilinang sa lalong madaling panahon. Hindi nawala ng pag-asa si Bai Xiaoro tungkol sa kanyang kinabukasan. Hindi siya isang taong natatakot sa mga paghihirap. Ngayong wala na siyang panloob na enerhiya, maaari na lang siyang magsimula sa simula at maglinang ng mas seryoso kaysa dati. Darating ang araw na maibabalik niya ang panloob na enerhiya mula noon. Pagkatapos noon, tinawagan ni Bai Xiaoro si Rong Ning at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang sitwasyon. Gayunpaman, hindi niya sinabi na dahil iyon kay Huang Feng. Sinabi lamang niya na nagkamali siya sa kanyang paglilinang, na naging sanhi ng pagkawala ng higit sa kalahati ng kanyang panloob na lakas. Ngayon, maaaring hindi na siya makapagtrabaho sa National Security Agency at gusto niyang magbitiw sa posisyon na ito. Tinanong muna ni Rong Ning kung okay lang si Bai Xiaoro. Pagkatapos, syempre, hindi siya sumang-ayon sa pagbibitiw ni Bai Xiaoro. Si Bai Xiaoro ay isa sa kanyang mga general. Bukod dito, marami siyang naging kontribusyon sa nakaraan. Hindi niya ito maaaring iwanan dahil lang sa may nangyari kay Bai Xiaoro. Anuman ang sinabi ni Bai Xiaoro, hindi pumayag si Rong Ning. Gayunpaman, si Direk Rong Ning ay napakaunawa din. Siya ngayon ay nasa Jiangzhou, kaya siya ang may pananagutan sa mga gawain ng Qing Province sa panahong ito. Siya ang may pananagutan sa pagtuturo kay Huang Feng. Kung mayroong isang partikular na kaso na maaaring kumpletuhin ni Huang Feng, maaari niyang tulungan siya sa kanyang karanasan. Bukod dito, maaari rin siyang magpahinga at magpagaling sa panahong ito. Director, narinig ko ang sinabi mo. Mukhang ikaw pa rin ang team leader ko. Matapos ibaba ni Bai Xiaoro ang telepono, nakangiting sabi ni Huang Feng. Si Bai Xiaoro ay isang mabuting tao. Isa pa, pamilyar na ang dalawa sa isa't isa. Natural, handa rin si Huang Feng na magtrabaho sa ilalim ng kanyang pamumuno. Ayaw niyang magbago sa taong hindi niya kilala.
Mukhang mananatili ako sa iyo sa panahong ito. Kung may mga problema ako sa aking paglilinang, maaari kitang tanungin. Sabi ni Bai Xiaoro, kahit na siya ay nagsanay ng panloob na lakas noon, pagkatapos ng lahat, ang paglilinang ay naiiba. Matagal nang sinasanay ni Huang Feng ang tinatawag na Seven Luminaries Invincible Technique. Dapat mas marami siyang alam tungkol dito kaysa sa kanya. Siyempre, maaari ding piliin ni Bai Xiaoro na manatili sa isang hotel sa labas, at babayaran siya ng bureau. Gayunpaman, halatang wala siyang balak na umalis. Hindi niya sinabi na siya ay nasa ganitong sitwasyon dahil kay Huang Feng. Siya ay isang pasyente. Kasabay nito, hindi masama ang kasanayan ni Huang Feng sa pagluluto. Siyempre, pipili siya ng mas komportableng lugar. Kung narinig niya na gusto ni Bai Xiaoro na manatili sa kanya noon, tiyak na magrereklamo muli si Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, hindi niya maaaring ipaalam kay Bai Xiaoro ang tungkol sa kanyang storage box at ang magic na kanyang ginagawa. Gayunpaman, hindi napigilan ni Huang Feng ang sarili na sabihin ang mga salitang iyon dahil naging ganito si Bai Xiaoro dahil sa kanya. Sobrang na-guilty siya. Okay, syempre, walang problema. Sumang-ayon kaagad si Huang Feng. Sa ganitong paraan, si Huang Feng ang unang nakasama ng isang magandang babae. Bagamat ang paninirahan na ito ay walang ibang kahulugan, tiyak na may epekto ito sa buhay ni Huang Feng. Kabanata 374. Sa mga sumunod na araw, si Huang Feng at Bai Xiaoro ay namuhay ng magkasama. Bagamat hindi sila sanay sa una, pagkaraan ng ilang araw, sina Huang Feng at Bai Xiaoro ay parehong umangkop sa kasalukuyang buhay. Opisyal ding sinimulan ni Bai Xiaoro na linangin ang kanyang panloob na enerhiya. Sa simula, hindi siya sigurado kung ang pamamaraan ng panloob na paglilinang ng enerhiya na ibinigay sa kanya ni Huang Feng ay mas mahusay kaysa sa dati niyang ginagawa. Gusto lang niyang subukan ito. Kung hindi ito gumana, maaari na lang siyang bumalik at magpraktis sa dati niyang pinagpraktisan. Ang dalawang pamamaraan ng paglilinang na ito ay hindi nagtataboy sa isa't isa. Magkasama man sila, walang epekto. Ang bilis lang ng cultivation ay bumagal. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang araw ng pagsubok, natitiyak ni Bai Xiaoro na ang pamamaraan ng mental cultivation na ibinigay sa kanya ni Huang Feng ay mas advanced kaysa sa mental cultivation method na mayroon siya noon. Dahil dito ay nagulat siya at nataranta. Hindi niya alam kung saan nakuha ni Huang Feng itong mental cultivation method. Gayunpaman, wala na siyang pakialam ngayon. Matapos matuklasan ang isang mas mahusay na panloob na paraan ng paglilinang ng lakas, nagsimula siyang magsanay ng Pal-Aegean. Araw-araw, maliban sa pagkain at pagtulog, naglilinang siya sa kanyang silid. Siya ay mas masipag kaysa kay Huang Feng. Dahil sa kakulangan ng panloob na lakas, hindi natuloy ni Bai Xiaoro ang follow-up na misyon ng pagsisiyasat sa insidente ni Li Bindian sa Jiangzhou. Kung tutuusin, walang nakakaalam kung gaano kadelikado ang misyong ito. Si Director Ronning ay hindi nang ahas na magbiro tungkol sa buhay ni Bai Xiaoro. Sa makatuwid, ang misyon na ito ay natural na nahulog sa ulo ni Huang Feng. Kaugnay nito, walang pagtutol si Huang Feng. Siya ang orihinal na subordinate ni Bai Xiaoro. Hindi niya makumplito ang misyon ngayon, kaya natural na sa kanya na tapusin ito. Bukod dito, sangkot din siya sa insidente ni Li Bindian. Kung gusto ng kabilang partido na maghayganti, tiyak na madawit siya. Sa makatuwid, si Huang Feng mismo ay nais ding masusing imbestigahan ang bagay na ito. Gayunpaman, pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay walang karanasan at wala siyang mahabang panahon. Sa makatuwid, wala siyang nakitang anumang kapaki-pakinabang na impormasyon sa ngayon. Sa ilang araw na ito, si Huang Feng ay nasa trabaho pa rin sa maghapon. Walang magawa ang Changzhou Group. Naging maayos ang lahat. Nang walang hadlang nitong Changzhou, sila ay naging mas mahusay sa panahong ito. At sa ilang kadahilanan, si Manager Yuan ay medyo maayos ang ugali sa panahong ito at hindi lumabas para manggulo. Ang hindi alam ni Huang Feng at ng iba pa ay walang mood si Manager Yuan na manggulo para sa Changzhou Group nitong ilang araw. Takot na takot siya. Dati, nagkasundo na sila nitong Changzhou na makipag-ugnayan sa Changzhou Group ng magkasama. Nagkasundo na rin ang dalawa sa ilang aspeto. Kung hindi sana ganoon na lang kumilos si Tong Changzhou. Si Manager Yuan ang nagbigay sa kanya ng mga benepisyo.
Gayunpaman, hindi inaasahan ni Manager Yuan na si Tung Chenjun ay kumilos lamang laban sa Changzhou Group nang may nangyari doon. Naghinala pa si Manager Yuan na ang Changzhou Group ang nasa likod ng bagay na ito. Gayunpaman, ang lahat ng mga palatandaan ay nagpapahiwatig na ang bagay na ito ay walang kinalaman sa Changzhou Group. Maamin lang ni Manager Yuan na malas siya. Hindi lang siya pinaghinalaan ng pulisya dahil sa pakikipagtulungan niya kay Tung Chenjun, ngunit binatikos din siya ng punong tanggapan dahil pribado niyang binigyan si Tung Chenjun ng maraming benepisyo. Sa pagkakataong ito, idinawit pa ng usapin ni Tung Chenjun ng Landau Group. Kahit na hindi gaano, nandoon pa rin. Sa makatuwid, si Manager Yuan ay nasa napakasamang mood nitong mga ilang araw. Wala talaga siyang mood na makipag-deal sa Changzhou Group. Ang kaso ni Tung Chenjun ay nasa ilalim pa rin ng paglilitis. Ang mga alalahanin ni na Director Qiu at Qiu Ningshuang ay hindi walang basehan. Sa panahon ng paglilitis ng kaso ni Tung Chenjun, naramdaman pa rin nila ang pressure. Si Qiu Ningshuang ay kasalukuyang nagpapagaling sa bahay. Gayunpaman, bilang taong namamahala sa kasong ito, nakatanggap na si Director Qiu ng maraming tawag para magsalita para kay Tung Chenjun. Kung hindi dahil sa kanyang sariling pagpupursige at sa interbensyon ng National Security Bureau sa Beijing, malamang na hindi siya makakatagal. Gayunpaman, kahit ganoon, ramdam pa rin niya ang pressure. Hindi niya magagarantiya na kakayanin niya hanggang sa huli. Bagamat hindi pa natatapos ang kaso ni Tung Chenjun dahil sa isang taong lihim na humahadlang dito, isang bagay ang sigurado. Kahit napalayain si Tung Chenjun sa huli at hindi makulong, hindi na niya maibabalik ang dati niyang katayuan at kaluwalhatian. Ang tanging dahilan kung bakit tinutulungan pa rin ng mga taong iyon si Tung Chenjun ngayon ay dahil ayaw nilang ihayag niya ito ng labis at isangkot sila sa proseso. Sa makatuwid, sa panahong ito, napakasama ng buhay ni Tung Zian. Hindi lang siya nakapag-abroad para magpagamot ng kanyang binti, wala siyang kahit isang maaasahang kaibigan sa paligid niya. Ang mga nakapaligid sa kanya noon ay maaaring tumanggi na makita siya ngayon o hindi maganda ang pakikitungo sa kanya nang makita siya. Galit na galit ito sa kanya, ngunit wala siyang magawa. Si Tung Zian mismo ay walang gaanong koneksyon, at wala siyang masyadong alam tungkol sa mga gawain ng kanyang ama. Kaya naman, bagamat gusto niyang tulungan ang kanyang ama ngayon, napagtanto niyang hindi niya alam kung saan magsisimula. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Noong nakaraang pagkakataon, pinahiya siya ni Kai Tian, Old Yu, at ng iba pa. Naalala ito ni Tung Zian sa kanyang puso. Hindi siya isang magnanimous na tao. Sa pagiging bully nito, imposibleng lulukan niya ang kanyang galit. Kamakailan lamang, nag-iisip siya ng mga paraan upang makaganti. Ang isa pang taong masama ang pakiramdam ay si Tang Mazo na ilang beses nang nakilala si Huang Feng ngunit hindi masyadong pamilyar sa kanya. Mula nang malaman niya ang tungkol sa mga plano ni na Su Yamo at Xi Mengzhao, naantig din siya. Hindi siya bumalik sa Beijing, ngunit nanatili sa lalawigan ng Qing upang maghanda na magsimula ng sarili niyang negosyo. Nais niyang alisin ang kontrol ng kanyang pamilya sa hinaharap. Gayunpaman, ang mga bagay na sa tingin niya ay napakasimple noon ay aktwal na ginawa. Natanto niya na ang mga paghihirap dito ay lampas sa kanyang imahinasyon. Dahil hindi niya magamit ang sarili niyang koneksyon, hindi niya masyadong maasahan ang sarili niya sa pera, kaya ang sarili niya lang ang naasahan niya. Gayunpaman, kahit na mayroon siyang ilang kakayahan, walang koneksyon, at walang gaanong pera, napakahirap na magtagumpay sa pagsisimula ng isang negosyo. Pinili niyang maging ahente ng Beiju. Noong nasa kabisera siya, bagamat hindi siya gaanong nagnenegosyo, marami pa rin siyang nakilalang mayayamang ikalawang henerasyon. Sa mga taong ito, marami sa kanila ang nagbukas ng mga bar, nightclub, club, at iba pa, at lahat ng mga lugar na ito ay nangangailangan ng Beiju. Maganda ang relasyon niya sa mga taong iyon, kaya gusto niyang kumilos sa aspetong ito. Gayunpaman, nang talagang ginawa niya ito, nalaman niyang hindi ganoon kadali ang mga bagay. Siguradong dekalidad ang bar na binuksan ng mga kaibigan niya kaya mataas din ang requirements para sa alak. Gayunpaman, ang magandang alak na iyon ay nabook ng iba't ibang mga distributor bago ito lumabas sa pabrika. Napakahirap para sa kanya na makuha ang mga karapatan sa pagbebenta ng mga alak na iyon. Kabanata 375.
Gayunpaman, gaano man kagalit at kabalisa si Tang Mazo, wala itong silbi. Kung tutuusin, baguhan pa lang siya sa mundo ng negosyo. Wala siyang maraming paraan para harapin ang mga matandang fox na iyon na naririto sa loob ng maraming taon. Hindi kayang talunin ng isang malakas na dragon ang isang lokal na ahas. Bukod dito, hindi siya matatawag na malakas na dragon nang hindi ginagamit ang background ng kanyang pamilya. Sa makatuwid, sa panahong ito, talagang nabalisa si Tang Mazo, ngunit wala siyang magawa. May ilang koneksyon sina Suyamo at Eximengzhou sa Qing Province, ngunit wala silang gaanong kontak sa industriya ng alak. Habang sina Tang Mazo at Tung Zian ay masama ang loob, si Huang Feng ay nasa mabuting kalooban. May isa pang magandang babae sa bahay niya. Bagamat kailangan niyang magluto ng mas maraming pagkain, napakasaya pa rin na may isang magandang babae na tumitingin sa kanya araw-araw. Pangalawa, ang kanyang Raiji ay umuunlad ng husto. Sa nakalipas na ilang araw, may ilang mga order araw-araw, at ang bagong linya ng produksyon ay malapit ng makumplito. Ang bilis ng kanyang produksyon ng mga kagamitan sa paggamot ng dumi sa alkantarilya ay muling mapapabilis. Sa panahong ito, ang mga kagamitang ibinebenta ng kanyang pabrika ay nakatanggap ng napakagandang feedback. Sa mga tuntunin ng pagganap, ang kanilang mga produkto ay nangunguna sa anumang iba pang mga produkto sa industriya. Walang kalaban-laban. Ang mga nakabili na ng kanilang kagamitan ay puno ng papuri para sa kanilang kagamitan, na lubos na nagpaginhawa kina Huang Feng at Guo Liang. Habang unti-unting kumalat ang papuri sa kanilang kagamitan, ang pabrika ni Huang Feng ay nagbebenta ng mas maraming kagamitan kamakailan. Gayunpaman, ang kanilang mga customer ay higit sa lahat ay ang mga maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo. Ang malalaking negosyong iyon ay hindi gaanong natamo sa ngayon. Napag-usapan ni Huang Feng at Guo Liang na pagkatapos na sakupin ang merkado ng mga maliliit at katamtamang laki ng mga negosyo, maglulunsad sila ng pag-atake sa malalaking negosyong iyon. Gayunpaman, sa kasalukuyan, wala silang ginagawa. May mga tindera din na pumunta sa pinto, ngunit ang malalaking negosyong iyon ay hindi maaayos sa maikling panahon. Sa makatuwid, hindi nagmamadali sina Huang Feng at Guo Liang. Ang mga resulta ngayon ay nagpasaya na sa kanilang dalawa. Sa panahong ito, hindi nag-idle si Qiuning Shuang. Hindi niya masyadong gusto ang trabaho ng isang traffic police. Nang maramdaman niya ang magic sa kanyang katawan na sinabi ni Huang Feng na lumitaw noong huling pagkakataon, naging interesado siya rito. Ngayon, hanggat may oras siya, magmumuni-muni siya, at ang mahika sa kanyang katawan ay tumaas ng husto. Gayunpaman, nalaman din niya na ang kanyang sitwasyon ay tila iba sa sinabi ni Huang Feng. Maaaring matutunan ni Huang Feng ang lahat ng uri ng mahika, ngunit maaari lamang niyang linangin ang magic ng tubig. Hindi siya maaaring matuto ng iba pang mga uri ng mahika. Gayunpaman, kahit na siya ay lubos na nasisiyahan. Ang panimulang aklat ng pagmumuni-muni ay nagtala ng isang baguhan na magic ng tubig, ang Waterball Spell. Para siyang nakakuha ng isang nakakatuwang laruan, at palagi niyang pinapatawag ito para paglaruan nitong mga nakaraang araw. Siyempre, hindi niya kinalimutan ang payo ni Huang Feng. Hindi niya sinabi sa kanyang mga magulang ang tungkol sa mahika na ito. Kahit na ipinatawag niya ang waterball technique, ginawa niya ito sa likod ng kanyang mga magulang. Gayunpaman, mayroon ding hindi maganda si Qiuning Shuang, at iyon ang bala sa kanyang katawan. Originally, naka-recover na ang katawan niya, at naghihintay na lang siyang ilabas ang bala. Sa simula, hindi inisip ng mga doktor sa ospital na ito ay isang mahirap na bagay. Gayunpaman, pagkatapos ng konsultasyon ng mga eksperto, naging konserbatibo ang kanilang saloobin dahil masyadong malapit sa puso ang bala. Kung hindi sila mag-iingat, maaaring hindi makaalis si Qiuning Shuang sa operating table. At ang pagkakakilanlan ni Qiuning Shuang ay naging dahilan upang ang mga doktor ay hindi maglakas loob na mag-opera. Malinaw na alam ni Direk Qiu ang tungkol sa bagay na ito. Dahil maayos naman ang kanyang anak, hindi na niya pinakiusapan ang mga doktor na agad na isagawa ang operasyon. Sa halip, nais niyang talakayin ang plano sa lalong madaling panahon upang matiyak na ito ay matagumpay. Pagkatapos, ang operasyon ay maaaring isagawa. Sa makatuwid, pansamantalang itinigil ang operasyon ni Qiuning Shuang. Sa madaling salita, hindi magagarantiyahan ng mga doktor na iyon ang rate ng tagumpay ng iyong operasyon.
Tumingin si Huang Feng kay Qiu Ningshuang, na nakaupo sa tapat niya, at sinabi. Sa oras na ito, sina Huang Feng at Qiu Ningshuang ay kumakain sa isang restaurant. Nang makaalis siya sa trabaho ngayon, nakatanggap si Huang Feng ng tawag mula kay Qiu Ningshuang. Sinabi niya na hindi niya naiintindihan ang ilang bagay tungkol sa paglilinang at gusto niyang humingi ng payo kay Huang Feng. Si Huang Feng ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito at pumayag na lumabas. Tungkol naman sa kagandahan sa bahay, maghintay lamang siya hanggang sa bumalik siya para gawin ito para sa kanya. Oo, walang pakialam na sabi ni Qiu Ningshuang. Pakiramdam niya ay napakabuti ng kanyang katawan ngayon at hindi na kailangang magmadali sa operasyon, kaya hindi niya masyadong pinansin. Hindi yun inisip ni Huang Feng. Bagamat may iligtas ng vermilion fruit ang buhay ni Qiu Ningshuang, ang bala ay metal kung tutuusin. Kung patuloy itong umiral sa katawan ni Qiu Ningshuang, hindi ito makakabuti sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, sinabi ni Qiu Ningshuang ang tungkol sa kanyang mga pagdududa tungkol sa paglilinang. Kahit na ito ay isang dahilan para sa kanya upang tawagan si Huang Feng para sa hapunan, siya ay may ilang mga pagdududa sa bagay na ito. O sige, may handaan. Ako bukas ng gabi. Kailangan ko ng kasamang lalaki. May oras ka ba? Pagkatapos magsalita tungkol sa mga pagdududa sa kanyang puso, ininom ni Qiu Ningshuang ang kanyang inumin at sinabing casual. Gayunpaman, ang kanyang kamay na nakahawak sa tasa ay nagpakita na ang kanyang puso ay hindi kalmado gaya ng nakikita niya. Gayunpaman, hindi napansin ni Huang Feng ang kaba ni Qiu Ningshuang. Sa halip, sinabi niya, bukas ng gabi. Mayroon akong oras. Gayunpaman, anong piging iyon? Tama bang pumunta ako? Panipi, angkop naman. Anong masama dun? Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, mabilis na sinabi ni Qiu Ningshuang. Marahil ay nakaramdam siya ng labis na pagkabalisa, kaya't bumagal siya at sinabing, it's just a gathering between some friends. That guys insisted to bring a companion of the opposite sex. Wala naman akong magagawa, wala akong masyadong kaibigan sa police station. At saka, baka wala silang oras. Ang mga salita ni Qiu Ningshuang ay sinadyang kasinungalingan. Kung tatanungin niya, kahit na wala silang oras, ang mga tao sa istasyon ng pulisya ay tiyak na maglalaan ng oras upang pumunta. Gayunpaman, malinaw na ayaw ni Qiu Ningshuang na sumama sa kanila. Ang pagtitipon bukas ng gabi ay isang pagtitipon sa kanilang lupon ng pangalawang henerasyong mayayamang tao. Sa orihinal, si Qiu Ningshuang ay hindi interesado sa gayong pagtitipon. Gayunpaman, ngayon ay naramdaman niya na ito ay isang magandang pagkakataon para makasama si Huang Feng, kaya pumayag siya. Siyempre, kung sinabi ni Huang Feng na wala siyang oras bukas ng gabi, tiyak na makakahanap siya ng dahilan para kanselahin ang pagtitipon. Nang makitang si Qiu Ningshuang ay talagang tila hindi makakahanap ng makakasama sa loob ng ilang sandali, naisip ito ni Huang Feng. Wala naman siyang magawa kaya pumayag siya. Matapos makita ni Qiu Ningshuang na pumayag siya, halatang gamaan ang loob niya at naging maayos ang kanyang kalooban. Kabanata 376. Pagkatapos kumain, namasyal muna ang dalawa sa kalsada bago maghiwalay ng landas. Bagamat hindi sila nagtagal ng magkasama, napakasaya na ni Qiu Ningshuang na pumayag si Huang Feng na samahan siya sa party bukas ng gabi. Kaya naman, maganda ang mood niya nang umalis siya. Matapos makipaghiwalay kay Qiu Ningshuang, hindi agad nakabalik si Huang Feng. Sa halip, sumakay siya ng taxi papunta sa villa nitong Chenjun. Sa taxi, muling hinagpis ni Huang Feng ang abala ng walang sasakyan. Gayunpaman, kahit na ang pabrika ay nagsimulang mag-withdraw ng mga pondo, ang pera ay kapakipakinabang pa rin sa kanya. Ito ay maaaring ginamit upang palawakin ang produksyon ng pabrika o upang maghanda para sa paggawa ng serbesa. Sa makatuwid, kahit na marami siyang pera sa kanyang account, wala siyang pera para bumili ng kotse. Nang dumating si Huang Feng sa villa area kung saan nakatira noon si Tung Chenjun, hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa emosyon. Sa huling pagpunta niya rito kasama si Bai Xiaoro, maraming surveillance camera at pati mga bodyguard na nagpapatrolya. Gayunpaman, pagdating niya sa pagkakataong ito, wala na ang mga bodyguard na iyon. Kahit na ang mga surveillance camera ay mas kaunti, madilim din ang villa nitong Chenjun. Walang anumang palatandaan ng buhay.
Malinaw na pumunta rito si Huang Feng para sa isang bagay, hindi para maging emosyonal. Sa makatuwid, pagkatapos ng isang maikling paghinto, umakyat siya sa ikalawang palapag na balkonahe ng madali. Ito ang blind spot ng mga surveillance camera, kaya hindi na kailangang mag-alala si Huang Feng na makita siya ng ilang kamera na iyon. Mula sa balkonahe sa ikalawang palapag hanggang sa kwarto, pagkatapos hanggang sa koridor, hindi pa rin niya naramdaman ang kahit katiting na tanda ng buhay. Ni isang ilaw ay hindi nakabukas. Nagkaroon ng gulo sa lupa, na iniwan ng nakaraang laban. Napakaraming tao ang namatay dito. Nagkaroon ng malaking kaso, kaya tinatakan ng mga pulis ang lugar. Kahit na gusto ni Huang Feng na dumaan sa front door, hindi niya magawa, maliban kung tanggalin niya ang selyo sa pinto. Sinikap ni Huang Feng ang kanyang makakaya na huwag hawakan ng anumang bagay dito. Ayaw niyang mag-iwan ng bakas, para maiwasan ang pagdududa. This time, pumunta siya dito para maghanap ng ebidensya. Isa sa mga dahilan kung bakit pumunta si Bai Xiaoru sa Qing Province ay para imbestigahan ang taong nasa likod nitong Chen Jun. Karaniwan, ang ganitong uri ng sabuatan sa politika at negosyo ay hindi isang bagay na dapat kasangkot sa National Security Bureau. Gayunpaman, si Tong Chen Jun ay sangkot sa human trafficking at smuggling. Ito ay isang bagay na dapat kasangkot sa National Security Bureau. Sa makatuwid, normal para sa National Security Bureau na makialam sa bagay na ito. Siyempre, kung gusto ng National Security Agency na mag-imbestiga, gagawin nila ito ng palihim. Sa kabilang banda, ang mga tao mula sa Commission for Discipline Inspection ay hayagang mag-iimbestiga. Ang magkabilang panig ay hindi nakikialam sa isa't isa. Bukod dito, hindi alam ng mga tao mula sa Commission for Discipline Inspection na palihim pa ring iniimbestigahan ng National Security Agency ang bagay na ito. Sa makatuwid, pagkatapos na kunin ni Huang Feng ang gawain ni Bai Xiaoru, maaari lamang siyang mag-imbestiga ng palihim. Walang gaanong nakuha si Huang Feng sa nakalipas na ilang araw ng pagsisiyasat. Wala siyang masyadong alam tungkol kay Tong Chen Jun, kaya hindi niya alam kung sino ang malapit sa kanya. Bukod dito, ang pagiging malapit sa kanya sa ibabaw ay hindi nangangahulugan na mayroon silang anumang malilim na pakikitungo. Kung talagang mayroon silang malilim na pakikitungo, hindi nila ipaalam sa iba. Sa makatuwid, ito ay walang silbi upang tumingin lamang sa ibabaw. Pumunta si Huang Feng sa tirahan nitong Chen Jun ngayon upang tingnan kung may makikita siyang kapaki-pakinabang dito. Siyempre, hindi nang ahas si Huang Feng na umasa ng sobra, dahil simula nang mangyari ang insidente, ilang grupo ng mga tao ang dumating para mag-imbestiga. Nariyan ang pulisya, ang Commission for Discipline Inspection, at ang mga kasosyo sa negosyo nitong Chen Jun. Kung wala silang mahanap, hindi inisip ni Huang Feng na makakahanap siya ng kahit ano. Gayunpaman, kahit na walang gaanong pag-asa, gusto pa rin ni Huang Feng na pumunta at tingnan. Kung may nahanap siya, hindi ba sulit ito? Medyo maluwag ang villa nitong Chen Jun. Bagamat nasira ang ilang bahagi ng villa ng nakaraang labanan, marami pa rin ang mga lugar na nasa maayos na kondisyon. Mula sa mga lugar na ito, makikita na maraming pagsisikap at pera ang ginugol sa pagsasaayos ng villa na ito. Ang mga mayayaman na ito ay talagang marunong mag-enjoy sa buhay. Ungol ni Huang Feng habang ginagamit niya ang maliit na flashlight para tingnan ang paligid. Naalala pa niya na noong mahigit 100,000 yuan na siya, akala niya ay isa na siyang hindi nagkukulang sa pera. Now that he thought about it, nakakatuwa talaga. Sa mata ng mga mayayaman na ito, ang kanyang maliit na pera ay isang bagay lamang ng ilang pagkain. Wala man lang siyang sapat na pera para i-renovate ang villa na ito. Habang si Huang Feng ay nakatingin sa paligid at nakaramdam ng inggit, ang kanyang mga tainga ay kumaibot. Pagkatapos, agad niyang pinatay ang flashlight. Ito ay dahil nakarinig siya ng magaan na yabag sa balkonahe kung saan siya nanggaling. Obviously, may dumating na iba. Bukod dito, nagkataon na napili nila ang parehong lugar kung saan siya makapasok sa villa na ito. Si Huang Feng ay hindi kumilos ng padalos-dalos. Nakahanap siya ng sulok at nagtago. Kahit sino, man iyon, palihim na pumasok ang kabilang partido. Halata naman na may lihim silang motibo. Bukod dito, kahit na sino ito, hindi ito maaaring maging sariling mga tao. Sa makatuwid, hindi niya maaaring hayaang makita ng kabilang partido ang kanyang pag-iral ngayon.
Hindi nagtagal, nagsalubong ang mga kilay ni Huang Feng. Bagamat ang kabilang partido ay napakaingat din, ang kasalukuyang pagdinig ni Huang Feng ay halatang hindi maihahambing sa karaniwang tao. Bagamat hindi niya nakikita, base lamang sa magaan na yapak, halos mahuhusgahan niya na marahil ay 3 o 4 na tao. Obviously, ang kabilang partido ay maraming tao, kahit na higit pa sa kanya. Hindi ito magandang balita para sa kanya. Dapat dito sa kwarto, biglang may nagsalita, hinaan mo ang boses mo. Paalala sa kanya ng katabi niya sa mahinang boses. Gayunpaman, naisip niya na sapat na ang kanyang boses. Malinaw pa rin itong narinig ni Huang Feng. Anong kinatatakutan mo? Tingnan mo itong madilim na lugar. Not to mention people, wala man lang lamok. Ano ang kinakatakutan mo? Hindi sumasang-ayon ang naunang tao. Sige, laging tama na mag-ingat. May nagpayo. Pagkatapos nun, huminto ang boses. Gayunpaman, may bakas ng liwanag. Hindi malaki ang ilaw na ito. Siguradong hindi ito nakikita ng mga tao sa labas ng villa. Gayunpaman, sa madilim na lugar na ito, mas kitang-kita. Kahit papaano ay kitang-kita ni Huang Feng, na nagtatago sa dilim, na may 4 na tao sa kabilang panig. Halos makita pa niya kung ano ang hitsura ng kabilang partido. Maingat na naglakad ang 4 na tao papunta sa kwartong sinabi ng naunang tao. Natagpuan ni Huang Feng na ang silid ay hindi malayo sa kanyang sarili. Kanina lang niya hinanap ang kwartong iyon. Gayunpaman, sa silid na iyon, wala siyang nakita. May alam ba ang mga taong ito? Hinintay ni Huang Feng ang 4 na tao na makapasok sa silid at maingat na sumunod sa likuran. Hindi niya alam kung sa tingin ba nila ay sapat na silang ligtas o kung sila ay pabaya. Ang huling pumasok ay iniwan lamang na nakaawang ang pinto ng silid at hindi ito nilock. Dahan-daang tumalikod si Huang Feng at pumasok na sa silid. Wala ni Katiting na reaksyon ang 4 na taong naglalakad sa harapan. Kabanata 377. Grabe talaga ang mga lalaking to sa pag-iingat. Nagkomento si Huang Feng sa kanyang puso. Gayunpaman, tiyak na dahil dito kaya niya nagawang sundan ang mga ito sa silid ng maayos. Ang silid na ito ay malamang na isang pag-aaral. Ang espasyo sa loob ay hindi maliit, kaya hindi natatakot si Huang Feng na matuklasan. Pagkapasok niya ay naghanap siya ng mapagtataguan. Sa kwartong ito, may malaking bookshelf. Maraming libro ang maayos na nakaayos sa bookshelf. Gayunpaman, nang suriin ni Huang Feng ang mga ito kanina, natuklasan niya na ang mga aklat na ito ay pawang bago at napakalinis. Halata na hindi pa sila nahawakan ng may-ari ng mga librong ito. Ang lalaking yun mula sa Tongchenjun ay isa lamang hooligan tulad namin maraming taon na ang nakalilipas. Ngayon, natututo na siya sa mga literati na iyon at naglalagay ng napakaraming libro na nakadisplay. Talagang mapagpanggap siya, siguro kung makikilala niya ang lahat ng mga salita sa mga aklat na ito. Sa pagkakataong ito, isa sa 4 na taong nasa harapan nila ang tumingin sa mga libro sa bookshelf at sarkastikong sinabi. Huwag mo siyang maliitin. Bagamat dati siyang hooligan, siya ang naging pinakamayamang tao sa Qing Province. Ito ang ibig sabihin ng pagiging may kakayahan. May kaya, kung kaya niya, bakit nasa selda siya ngayon? Tsaka may mga taong gusto ang buhay niya ngayon. Malungkot na sabi ng nagsalita kanina. Old Third Ma, walang mag-iisip na pipi ka kung hindi ka magsasalita. May napag-alitan. Ang taong ito ay malinaw na may ilang prestihiyo. Pagkatapos niyang magsalita ay hindi na muling naglakas loob na magsalita ang nagsalita kanina. Gayunpaman, narinig ni Huang Feng ang bawat salita ng kanilang pag-uusap. Hindi siya nagulat na may nagnanais ng buhay ni Tongchenjun. Kung tutuusin, siguradong marami siyang alam. Dapat silang matakot na may masabi siya na hindi niya dapat sabihin. Curious lang si Huang Feng kung sino ang taong ito na gustong mabuhay ni Tongchenjun. Gayunpaman, ang mga tao sa harap ay malinaw na walang intensyon na sagutin ang mga pagdududa ni Huang Feng. Tumigil na sila sa pag-uusap. Sa halip, may hinahanap sila sa malaking mesa sa harap ng bookshelf. Nahanap na, mahinang bulalas ng isang tao at saka ilang beses na inikat ang mesa. Pagkatapos, nakita ni Huang Feng ang isang maliit na protrusion mula sa bookshelf sa likod ng mesa. Tila may kung ano doon, ngunit si Huang Feng ay medyo malayo, kaya hindi niya ito makita ng malinaw. Talagang itinago niya ito. Sayang at hindi naging especially iya si Tongchenjun. Alright, cut the crap.
We've got what we want. Let's go back, sabi ng naglabas ng mga gamit sa bookshelf. For such a small matter, tayong apat ay dapat magsama-sama. That's making a mountain out of molehill. May ungol sa kawalan. Sige, huwag ka nang magreklamo. Nag-aalala lang si Kuya Faye na baka may mangyari na hindi inaasahan. Alam mo, ito ang unang pagkakataon na tinutulungan ng barkada natin ang taong iyon. Siyempre, sineseryoso ito ni Kuya Faye. Kung maaayos ang bagay na ito, magkakaroon ng malaking backer hanggang natin sa hinaharap. Ito ay magiging mahusay sa hinaharap. Totoo naman. Oy, ano sa tingin mo ang mali niyan, Tio Lee? Big shot siya sa industriya natin. Ganon kataas ang status niya. Paano siya mamamatay ng ganoon lang? Ito ay masyadong biglaan. Marahil ay dahil nakuha na nila ang gusto nila at walang aksidenteng nangyari, kaya relax na relax silang apat ngayon. Maging ang taong napakaingat sa simula ay hindi napigilan sa kanilang pag-uusap. Tama, pero kung hindi siya namatay, hindi magiging maganda ang pag-unlad ng barkada natin. Tama, matalino at mapagpas siya si Kuya Faye. Sinakop niya ang maraming teritoryo ni Uncle Lee. Kung hindi dahil doon, hindi nahanap ng taong iyon si Kuya Faye. Nag-uusap silang apat habang papalabas. Ngunit nang makarating sila sa pintuan, biglang huminto ang taong naglalakad sa harapan. Dam, bakit bigla kang tumigil? Fiona, hindi napansin ng nasa likod at nabunggo ang nasa harapan. Hello, everyone. Biglang may narinig na kakaibang boses sa kwarto. Nagulat ang mga nasa likod, pero alam din nila kung bakit biglang huminto ang nasa harapan. May figure kasi sa pinto ng kwarto. Hindi nagsalita ang apat. Hindi nila namamali na inilabas ang mga punyal sa kanilang mga braso. Hindi lahat ay maaaring magkaroon ng baril tulad ni Uncle Lee. Sa katunayan, kakaunti ang mga taong tulad nito. Karamihan sa mga gangster ay nakipaglaban gamit ang mga baseball bat, punyal, kutsilyo, at iba pa. Ang apat na taong ito ay halatang walang baril sa kanila. Si Huang Feng ay hindi nagsalita ng walang kaparirikan sa kanila. Gumalaw ang kanyang figure, at ang kanyang figure ay nag-shuttle na sa pagitan nilang apat. Ilang tunog lang ng pang-pang-pang ang narinig. Nasuntok na silang apat, at nakahandusay sa lupa. Siyempre, may mga masakit na daing. Hindi magandang makipaglaro ng kutsilyo sa gabi. Muling tumayo ang figure ni Huang Feng sa pintuan. Tumingin siya sa apat na taong nakahandusay sa lupa at sinabing, gamit ang shadow cloak, napakabilis niya kaya hindi man lang siya natatakot sa mga baril. Bakit siya matatakot sa kanilang mga punyal? Ubo, sino ka? Sa apat na tao, tinakpan ng isang binata ang kanyang dibdib na binugbog at inubo ng ilang beses, at tinanong si Huang Feng. Isang katulad mo, sabi ni Huang Feng. Sa oras na ito, madilim pa ang silid. Ang mga flashlight na nasa kamay ng iilang tao ay pinaalis ni Huang Feng sa unang lugar. Direkta silang nasira, kaya hindi na kailangang mag-alala ni Huang Feng na ilantad ang kanyang sarili. Ngayon ako ang nagtatanong sa iyo, at ikaw ang sumagot, hindi ikaw ang nagtatanong sa akin. Tumingin si Huang Feng sa mga taong ito at sinabi, bagamat hindi sapat ang liwanag dito, nakikita pa rin ng magandang paningin ni Huang Feng ang bawat galaw nila. Bakit naman? Alam mo ba kung sino tayo? Malinaw, ang ilang tao ay hindi natakot kay Huang Feng. Siguro sanay na sila sa pagiging mayabang. Sa oras na ito, hindi nila malinaw na napagtanto na ang sitwasyon ay hindi pabor sa kanila. Gayunpaman, mabilis silang ipinaunawa ni Huang Feng. Nakita nila na si Huang Feng ay nasa pintuan pa rin ilang segundo ang nakalipas, at sa sumunod na segundo, nasa harap na siya ng tao. Bago pa makapag-react ang kabilang partido ay nasuntok na niya ang ilong ng kabilang partido. Biglang nabali ang ilong ng kabilang partido. Tuloy-tuloy ang pag-agos ng dugo, at agad na umalangaw ang mga hiyawan. Ngayon alam mo na kung bakit ko nasabi iyon, di ba? Tumayo si Huang Feng at mahinahong sinabi, ano ang gusto mong malaman? Alam na ng iba pang mga tao. Kahit na marami silang tao, hindi sila ang kalaban ni Huang Feng. May mga matatalino pa. Pinuri ni Huang Feng at sinabi, sino kayong mga tao? Kami ay mga tao ni Kuya Faye. Sabi nung lalaki, anong ginagawa mo dito? Hindi alam ni Huang Feng kung sino si Brother Faye, ngunit hindi mahirap hulaan ang pagkakakilanlan ni Brother Faye sa pamamagitan ng nakaraang chat. Dapat maging punk din siya.
Kabanata 378. Dumaan lang kami at nakita namin na walang tao dito, kaya gusto naming magnakaw ng isang bagay na mahalaga, sabi ng lalaki. Hindi niya alam kung kailan pumasok si Huang Feng sa silid, kaya gusto niyang magpumiglas at hindi sabihin ang totoo. Gayunpaman, nang matapos siyang magsalita, pakiramdam niya ay tinamaan ng mabigat na martilyo ang kanyang tiyan. Ang kanyang buong tiyan ay sumasakit, at ang kanyang mga panloob na organo ay parang nabasag. Sa tingin mo ba gullible ako? Tanong ni Huang Feng habang nakatingin sa kabilang party. Ubo, hindi, nagsasabi ako ng totoo. Nandito talaga kami para magnakaw. Umubo ang lalaki. Sa katunayan, hindi siya nagsisinungaling. Nandito nga siya para magnakaw ng isang bagay, ngunit hindi iyon isang bagay na mahalaga. Ito ay isang bagay na maaaring kumitil sa kanyang buhay. Sa oras na ito, tahimik na umakyat ang isa sa apat na tao. Naisip niya na napakadilim dito at hindi malinaw na makita ni Huang Feng. Bukod dito, ang atensyon ni Huang Feng ay nasa kanyang mga kasamahan, kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makalusot sa kanya. Gayunpaman, sa sandaling umakbang siya patungo kay Huang Feng, pinalipad na siya ni Huang Feng ng may sipa. Diretsyong tumama ang katawan ng taong iyon sa bookshelf, natambo ito. Ang mga libro sa shelf ay patuloy na nahuhulog at tumama sa kanya. Kung gusto mong mamatay, sabihin mo lang. Pagkatapos magsalita ni Huang Feng, naglakad siya patungo sa taong kumuha ng isang bagay mula sa bookshelf at inilabas ang bagay na itinago niya doon. Isa itong maliit na booklet. Nang buksan ito ni Huang Feng, nakita niya na ang unang pahina ay puno ng impormasyon tulad ng kung kailan, sino, at kung gaano karaming pera ang ibinigay. Ang natitirang bahagi ng booklet ay napuno ng katulad na impormasyon. Gayunpaman, kung minsan, ito ay pera, at kung minsan, ito ay isang bagay. Minsan, kahit isang tao, isang babae. Mayroong ilang mga tao na binigyan ng parehong mga bagay. Nakakita pa si Huang Feng ng ilang malalaking shot sa Jiangzhou City, ngunit hindi niya nakita ang big shot sa probinsya. Malinaw, ito ay isang account book, at ang may-ari ng account book na ito ay dapat na si Tong Chenjun. Hindi inaasahan ni Huang Feng na ang kapaki-pakinabang na bagay na hindi niya nakita sa mga nakaraang araw ay makikita sa ilalim ng mga ganitong sitwasyon. Ito ang mahalagang bagay na sinabi mong ninakaw mo, sabi ni Huang Feng habang winuwagayway ang account book sa kanyang kamay. Sino ka? Alam mo ba kung gaano kalaki ang magiging problema mo kapag kinuha mo itong account book? Alam ng taong iyon na hindi na niya ito maitatago, kaya binyantaan niya si Huang Feng. Gulo, pag hindi mo kinuha, magkakagulo. Sabi ni Huang Feng, kung hindi niya malalaman kung sino ang nasa likod nitong Chenjun, magdudulot sila ng gulo para sa kanya. Ngayon, hindi mo ba dapat sabihin sa akin kung bakit mo hinahanap ang bagay na ito? Sabi ni Huang Feng sa taong ito. Obviously, itong lalaking ito ang pinuno ng apat. Huwag mo akong piliting gumamit muli ng karahasan. Ayoko ng karahasan. Okay lang na sabihin sa iyo, sabi ng taong iyon. Inisip niya na si Huang Feng ay isang ordinaryong magnanakaw lamang, kaya hindi niya ito masyadong inisip. Si Kuya Fei ang humiling sa amin na kunin ang bagay na ito. Kung sino ang nagtanong kay Kuya Fei na gawin ito, sa tingin ko ay mahulaan mo ito mula sa pangalan sa account book. Kaya, ipinapayo ko sa iyo na huwag makisali sa bagay na ito. Wala itong may dudulot na mabuti sa iyo. Maraming mahahalagang bagay sa villa na ito, maaari ka na lamang kumuha at umalis. Sino itong Kuya Fei na sinasabi mo? Tanong ni Huang Feng. Tungkol sa pagkakakilanlan ni Brother Fei, hindi ito itinago ng taong ito. Una, naisip niyang magnanakaw si Huang Feng, kaya gusto niyang gamitin ang pagkakakilanlan ni Brother Fei para takutin siya. Bukod dito, ang pagkakakilanlan ni Brother Fei ay hindi lihim sa kanilang hanay ng trabaho. Kahit sa panahong ito, napakalaki pa rin ng reputasyon ni Brother Fei. Sa pamamagitan ng kanyang pagsasalaysay, alam din ni Huang Feng na ang kapatid na Fei na ito ay talagang isang hooligan. Sa orihinal, ang kanyang kapangyarihan ay bahagyang mas malaki kaysa sa nakaraang kapatid na Biao. Gayunpaman, pagkatapos mahulog si Uncle Lee, sinamantala niya ang sitwasyon at bumangon. Parang may tumulong sa kanya sa likod. Sa makatuwid, sa panahong ito, mabilis siyang lumawak. Napakalawak na ng kanyang teritoryo. This time, kinuha ang account book, para sa taong nasa likod niya.
Matapos malaman ni Huang Feng ang gusto niyang malaman, pinatalsik niya ang 4 na tao. Pagkatapos, itinali niya ang mga ito at itinali sa silid na ito. Pagkatapos noon ay lumabas na siya ng villa. Ang villa na ito ay selyadong. Sa maghapon ay walang pumupunta rito, kaya hindi na niya kailangan pang mag-alala na tumakas sila. Pagkatapos umalis sa villa, tinawagan ni Huang Feng si Bai Xiaoro at iniulat ang sitwasyon dito. Iyon na nga, kokontrolin ko na ngayon si Kuya Fei. Sa ganitong paraan, dadami ang mga saksi. Sinabi ni Huang Feng kay Bai Xiaoro. Okay, sagot ni Bai Xiaoro. Sumang-ayon siya sa desisyon ni Huang Feng. Pero kailangan mong mag-ingat. Alam ko, sinabi ni Huang Feng, gayunpaman, may ilang malalaking shot sa Jiangzhou sa account book na iyon, ngunit tila walang sinuman mula sa probinsya. Nagkamali ka ba noon? O mayroon pang account book? Dati, nahulaan ni Bai Xiaoro at ng iba pa na dapat nasa probinsya ang mga koneksyon nitong Chenjun. Kung tutuusin, imposibleng wala siyang koneksyon sa probinsya dahil maaari siyang maging pinakamayamang tao sa Qingzhou. Gayunpaman, ang account book na ito ay walang anumang malaking shot sa probinsya, ngunit may iilan sa lungsod. Hindi dapat mali, dapat may isa pang account book si Tong Chenjun. Sabi ni Bai Xiaoro, tumango si Huang Feng bilang pagsang-ayon. Gayunpaman, malinaw na hindi ito ang oras upang hanapin ang account book. Ang paghuli kay Brother Fei ay mas mahalaga. Bukod dito, wala silang anumang mga pahiwatig tungkol sa account book na iyon. Hindi ito magiging madali upang mahanap ito. Pagkatapos ibaba ang telepono, mabilis na pumunta si Huang Feng kung nasaan si Brother Fei. Sa oras na ito, hindi alam ni Brother Fei na siya ay binabantayan ni Huang Feng. Nasa isang bar siya, umiinom at naghihintay ng balita mula sa kanyang mga nasasakupan. Sa oras na ito, tumunog ang kanyang telepono. Tiningnan niya ang numero at mabilis itong kinuha. Hello, Secretary Lee, hello. Yes, I've sent someone to get it. Babalik din sila agad. Secretary Lee, don't worry, walang mangyayaring aksidente. Yes, I promise. Okay, I'll call you when I have news. Okay, goodbye, Secretary Lee. Nakangiting ibinaba ni Brother Fei ang telepono at sinabi sa katabi niya, wala pa bang balita mula sa kanila? Hindi pa. Agad namang sumagot ang katabi niya. Ito ay napakasimpleng bagay, ngunit napakatagal. Si Pingdo ay mas mabilis kaysa sinuman pagdating sa pakikipaglaro sa mga babae. Humigop ng alak si Brother Fei at nagmura. Gayunpaman, kahit na siya ay nababalisa, hindi siya nag-aalala na may anumang aksidente. Kung tutuusin, pupunta lang sila sa isang desyerto na lugar para kumuha ng kung ano-ano, at 4 sila. Kung may nangyari, baka magpakamatay din sila. Sa oras na ito, tumakbo ang isang subordinate at nagsabi, Kuya Fei, masamang balita. May nag-aaway. Kabanata 379. WHO. Sino ang pumasok? Ibinaba ni Kuya Fei ang baso ng alak sa kanyang kamay. Dahil sa sobrang pagkataranta niya, hindi man lang niya ibinaba ng maayos ang baso. Damaloy ang iskarlatang likido sa mesa. Yung leader daw si Tianjun. Ang taong pumasok para magulat ay hindi masyadong sigurado, dahil hindi siya masyadong pamilyar kay Tianjun. Si Tianjun ay lumitaw kamakailan. Tianjun, kumunat ang noo ni Kuya Fei at inulit. Napag-alaman niyang mukhang hindi niya kilala ang taong ito, kaya napatingin siya sa taong pumasok na may pagtataka. Kamakailan lang ay bumangon itong si Tianjun. Nabalitaan kong nagtatrabaho siya noon sa ilalim ni Kuya Biao. Pagkatapos ng pagkamatay ni Kuya Biao, may mga taong bumaling sa ibang tao, at may mga sumunod sa Tianjun na ito. Nabalitaan ko na may mga kasanayan ang taong ito. Mabilis na nagpaliwanag kay Kuya Fei ang taong pumasok. Sampal. Nang matapos siyang magsalita ay sinampal siya sa mukha. Tiningnan niya si Brother Fei nang may hinaing, hindi niya alam kung bakit siya sinampal. Ang isang maliit na prito ay natakot sa iyo ng ganito. Kinain ba ng aso o ano pa ang loob mo? Mabangis na saway ni Kuya Fei. Sa totoo lang, gusto niyang pagtakpan ang kalokohan niya ngayon lang. Siya mismo ay nag-iisip na may isang dakilang tao ang dumating upang mahanap siya, kaya nawala ang kanyang katinuan. Ngayon, nalaman niyang isa lang pala itong wala. Si Tianjun ay talagang walang kwenta kay Brother Fei. Kilala ni Kuya Fei si Kuya Biao noon pa.
Si kapatid na Biao ay walang anumang kakayahan, at ang kanyang impluensya ay hindi kasing laki ng kay kapatid na Fei. Ngayon, patay na si kapatid na Biao, at ang isa sa kanyang mga dating nasasakupan ay nakalap ng ilang labi ng kanyang impluensya. Ito ay hindi gaanong mahalaga. Galit na galit si kapatid na Fei na nawala ang kanyang katahimikan dahil sa ganoong tao. Oo, mabilis na sumang-ayon ang tao, ngunit pagkatapos ay sinabi sa mahinang boses, ngunit, pinatumba ni Tianjun ang dalawa nating kapatid sa labas. Sampal, sa pagkakataong ito, hindi sinaktan ni kapatid na Fei ang taong ito, ngunit hinampos niya ang mesa. Tumayo siya na puno ng galit at sinabing, "Damn, a stinking fish there's to come to find trouble with me." Hindi talaga siya marunong sumulat ng salitang death. Tama, saan ng ahas pumunta rito ang lalaking hindi alam ang kalawakan ng langit at lupa para manggulo? Kuya Fei, turuan natin ng leksyon ang lalaking iyon. Nagsimula na ring maghiyawan ang mga nakapaligid na kababata. Kamakailan, sa pamumuno ni Brother Fei, mabilis silang lumawak. Halos hindi pa sila nakatagpo ng anumang disenteng pagtutol. Sa makatuwid, dahan-dahan silang nabuo ng isang mapagmataas na karakter. Let's go out and have a look. Tingnan natin kung gaano katapang itong si Tianjun. Sabi ni Kuya Fei habang nangunguna at naglakad palabas. Pagkalabas ng pinto ng pribadong silid, maririnig ang nakakabinging musika mula sa bulwagan sa labas. Maraming lalaki at babae sa bulwagan ang nag-iindayog ng kanilang mga katawan, at ang kapaligiran ay napakasigla. Malinaw, ang negosyo ng bar na ito ay napakahusay. Sa isang sulok, si Tianjun ay umiinom kasama ang ilan sa kanyang mga kampan. Sa pagtingin sa mga nagsasayawan sa bulwagan, walang labis na gulat sa kanyang mukha. Sa halip, naroon ang pagka-relax sa mukha niya, na para bang nandito siya para maglaro, hindi para manggulo. Kuya Jun, tatawagan ba natin ang iba pa nating mga kampan? Ang mga kababatang katabi ni Tianjun ay hindi kalmado gaya niya. Hindi dinala ni Tianjun ang lahat ng kanyang mga kampan dito sa pagkakataong ito. Sa panahong ito, dahil sa pagbagsak ni Uncle Lee, napakagulo ng kanilang negosyo. Lahat ay nag-iisip tungkol sa pag-agaw ng teritoryo. Nagkaroon din ng sariling teritoryo si Tianjun. Ayaw niyang agawin ang kanyang teritoryo kapag siya ay lumabas para agawin ang teritoryo ng iba. Sa makatuwid, iniwan niya ang ilang mga tao sa kanyang teritoryo. Sa kasong ito, ang mga taong sumunod sa kanya ay hindi gaanong kalmado. Sa orihinal, si Brother Fei ay mas makapangyarihan kaysa kay Brother Biao sa tuktok ng negosyo. Sa panahong ito, lumawak ang kabilang partido, habang tinipon lamang ni Tianjun ang isang bahagi ng mga tao ni Brother Biao. Sa ganitong paraan, medyo malaki ang agwat sa pagitan ng dalawang panig. Ayos lang, huwag kang mag-alala, sabi ni Tianjun. Sa totoo lang, medyo hindi siya sigurado sa kanyang puso. Gayunpaman, hindi niya maipakita ang kanyang takot sa harap ng kanyang mga kampan. Sa pagkakataong ito, hinanap niya si Brother Fei. Ang isa ay upang palawakin ang kanyang teritoryo, at ang isa ay upang gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Pinili niya si kapatid na Fei dahil napakabilis niyang lumawak kamakailan. Ang panloob na sitwasyon ay hindi masyadong matatag. Bukod dito, ang kanyang reputasyon ay hindi maliit. Ang gayong kandidato ay ang pinakaangkop. Siyempre, iyon ay nasa ilalim ng kondisyon na natalo niya ang kabilang partido. Sino sa inyo si Tianjun? Sa oras na ito, si Brother Fei, sa ilalim ng pamumuno ng naunang tao, ay pumunta sa tabi ni Tianjun at nagsabi, "Ako nga." Tumayo si Tianjun at sinabing, "Gusto mong sirain ang teritoryo ko." Tumingin si Brother Fei kay Tianjun at sinabing, nang makitang kakaunti lang ang mga tao sa paligid ni Tianjun, mas naging halata ang panghahamak sa mukha ni Brother Fei. "Oo, maganda ang bar na ito. Gusto ko ito. Pananagutan ko ang pag-aalaga nito sa hinaharap. Maraming teritoryo si Kuya Fei. Hindi mo dapat pakialam ang isang ito, tama?" Mahinang sabi ni Tianjun. "Sino ka sa tingin mo? Kung nagustuhan mo, ibibigay ko sa'yo. Tapos kung gusto ko ang asawa mo, ibibigay mo rin ba sa akin?" Hahaha. Itinuro ni Brother Fei ang dibdib ni Tianjun gamit ang kanyang daliri at sinabi. Tumawa rin ng walang konsensya ang mga katabi niya. "So, ayaw ibigay ni Kuya Fei?" Sabi ni Tianjun na nakakunot ang noo. "Ibibigay ko sa'yo."
Saan nanggaling ang lokong ito? How dare you speak ng ganito? Ikaw ay nanliligaw sa kamatayan. Biglang nagbago ng ekspresyon si Kuya Fei at sinabing, nagbago din ang ekspresyon ni Tianjun. Hinawakan niya ng isang kamay ang daliri ni Brother Fei at pinaikot ito sa kabilang direksyon. Biglang nabali ang daliri ni Kuya Fei. Masakit. Seek your mother. Papatayin kita. Pumunta kayong lahat at patayin siya para sa akin. Biglang sumigaw si Brother Fei ng parang baboy, ngunit agad itong natabunan ng malakas na musika sa bar. Nakita lahat ng mga kampa ni Brother Fei na binugbog ang kanilang kuya. Bigla silang sumugod at nagsisigawan. Sinipa ni Tianjun ang pandiya ni Brother Fei. Biglang kumulubot ang kabilang partido na parang hipon at natambak. Mismong si Tianjun ang sumugod sa mga anak ni kapatid na Fei, at nagsimula ang isang scuffle. Dahil nasa sulok ang kanilang lugar, at napakalakas ng musika sa bulwagan, hindi napansin ng mga kabataan ang pagbabago rito. Gayunpaman, nakita ito ng ilang tao sa malapit, ngunit hindi nila ito seryoso. Pagkatapos ng lahat, ang pakikipag-away ay hindi isang bihirang bagay sa isang bar. Maya-maya, may mga security guard o mga nagbabantay sa bar para pakalmayan ang mga bagay-bagay. Gayunpaman, hindi alam ng mga taong ito na ang mga taong nag-aaway ngayon ay ang mga nagbabantay sa bar. Hoy, bakit nandito din siya? Sa oras na ito, dumating din si Huang Feng. Gusto niyang dahan daw ang hanapin si kapatid na Fei, ngunit hindi niya inaasahan na makikita niya ito sa isang sulok. Gayunpaman, sa tabi ni Brother Fei, nakita talaga ni Huang Feng si Tianjun, na ikinagulat niya. Kabanata 380, hindi inaasahan ni Huang na makikita niya si Tianjun dito. Bukod dito, ang kabilang partido ay tila nakikipag-away sa isang grupo ng mga tao at tila dahado. Hindi kilala ni Huang Feng si kapatid na Fei, kaya hindi niya alam na ang binata na nakatayo sa hindi kalayuan mula kay Tianjun at pinapanood ang kanyang mga kampan na nakikipaglaban kay Tianjun ang target ng kanyang paglalakbay. Beat him! Bugbugin mo siya ng husto para sa akin. Sigaw ni Kuya Fei sa gilid habang tinatakpan ang nasugatan niyang daliri. Kumunat ang noo ni Huang Feng at tumingin kay Tianjun. Pumunta siya dito sa pagkakataong ito dahil may gagawin siya. Ayaw niyang magkaroon pa ng gulo. Gayunpaman, nakita niyang hindi masyadong maganda ang sitwasyon ni Tianjun. Kung tutuusin, pamilyar ang lahat sa isa't isa. Si Huang Feng ay hindi talaga makatayo at manood. Kaya, magaan ang mga yapak ni Huang Feng, at sinugod na niya si Tianjun at ang iba pa. Nagngangalit pa si Tianjun sa mga oras na ito. Bagamat alam niya na ang kapangyarihan ni Brother Fei ay hindi maliit bago siya dumating, ayon sa kanyang impormasyon, hindi dapat maraming tao sa lugar na ito ngayong gabi. Gayunpaman, nang magsimula na ang laban, nalaman niyang maaaring mali ang impormasyong nakuha niya. Maraming tao ang dinala ni Brother Fei dito ngayong gabi. Sa katunayan, hindi intensyon ni Brother Fei na magdala ng masyadong maraming tao dito ngayong gabi. Pero dahil sa account book, ayaw niyang ma-accident kaya mas marami siyang dinala. Matapos makuha ng kanyang mga kampan ang account book, dadalhin niya ang lahat para ipadala ang account book. Gayunpaman, hindi niya hinintay ang account book. Sa halip, hinintay niya si Tianjun na naghahanap ng gulo. Kaya, ang mga kababatang iyon ay ginamit upang batiin si Tianjun. Kumunat ang noo ni Tianjun. Naramdaman na niya ang pressure. Itinumba niya ng suntok ang kababata ng kalaban sa harap niya. Gayunpaman, nataman siya sa likod. Bukod dito, mayroon ding isang kalaban na kumakaway ng baseball bat mula sa kanyang tagiliran. Nang si Tianjun ay handa ng labanan ng taong ito at harapin ang taong nasa likuran niya, bigla niyang nakita ang isang figure na mabilis na papalapit sa gilid ng kanyang mga mata. Nagpanik siya, at may mapait na ngiti sa gilid ng bibig niya. Bagamat hindi niya nakita ang hitsura at husay ng kabilang partido, alam niyang hindi ordinaryong tao ang kabilang partido sa bilis na ito. Tila hindi lang maraming tao si Brother Fei ngayon, ngunit marami rin ang mga master. Gayunpaman, nang si Officer Tian ay handa ng masugatan, ang figure ay nakarating na sa kanyang tagiliran. Pagkatapos, nakita niyang sinipa ng kabilang partido ang lalaking kumakaway ng baseball bat at pinalipad siya. Kahit na ang lalaking iyon ay nagpatamba ng isang tao sa likuran niya. Huang Feng, bakit ka nandito?
Gulat na sigaw ni Tianjun nang makita ang figure sa tabi niya. Sa simula, pakiramdam niya ay matatalo siya sa labanang ito. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na may katulong na lilito sa kalagitnaan. Bukod dito, ito ay isang makapangyarihang katulong. Nagkataon lang na pumunta ako dito para sa isang bagay. Sinabi ni Huang Feng nang hindi lumilingon, hindi ngayon ang oras para mag-chat. Harapin muna natin ang mga lalaking ito, at pagkatapos ay maaari tayong magkaroon ng magandang pag-uusap. Okay, sagot ni Tianjun. Sa pagdaragdag ni Huang Feng, puno siya ng kumpiyansa. Alam niya ang husay ni Huang Feng. Bukod dito, sa pagtingin sa sitwasyon ngayon, ang kasalukuyang Huang Feng ay tila mas malakas kaysa dati. Sino ka? How dare you interfere with our Brother Fei's business? Ang isa sa mga kampo ni Brother Fei ay nakasaksi lamang ng malakas na sipa ni Huang Feng. Nang makitang magkakilala sina Huang Feng at Tianjun, medyo nakonsensya siya. Sa oras na ito, iniulat niya ang pangalan ng kanyang nakatatandang kapatid sa takot, umaasa na matakot ang taong ito. Gayunpaman, hindi lamang ang kanyang mga salita ay hindi natakot kay Huang Feng, ngunit ginawa nitong lumiwanag ang mga mata ni Huang Feng. Ang mga bagay ay nagkataon lamang. Pumunta siya dito para hanapin si Kuya Fei. Nag-iisip pa rin siya kung paano siya mahahanap. Hindi niya inaasahan na dito siya magkikita. Tao ba kayo ni Kuya Fei? Gustong kumpirmahin ni Huang Feng. Oo, lahat sila ay aking mga tao. Ako si Kuya Fei. Anak, maging matino at umalis ka na. Magiging magnanimous ako at hahayaan ang mga nakaraan na lumipas. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Sa oras na ito, sinabi ni Brother Fei, na nakatayo sa gilid ng karamihan. Naisip niya na si Huang Feng ay natatakot, kaya sinabi niya na may pagmamataas sa kanyang mukha. Gayunpaman, tiningnan siya ni Huang Feng ng kakaiba at sinabing, ikaw si kapatid na Fei. Ang galing, panipi, hindi agad naintindihan ni Brother Fei at ng kanyang mga kampon kung ano ang ibig sabihin ni Huang Feng. Gayunpaman, sinabi sa kanila ni Huang Feng sa kanyang mga aksyon na hindi siya natakot. Sa halip, gumawa siya ng inisyatiba upang maglunsad ng isang pag-atake. Ang kanyang mga pag-atake ay mas malupit kaysa dati. Ngayon ang lakas ni Huang Feng ay tumataas dahil sa kanyang paglilinang. Ang Shadow Cloak ay hindi lamang nagkaroon ng dalawang kasanayan, ngunit nadagdagan din ang kanyang lakas at liksi. Kapag ginamit niya ang buong lakas, kahit bala ay mahihirapan siyang tamaan, lalo pa itong mga ordinaryong tao. Kaya naman, mabilis na dumaan si Huang Feng sa grupo ng kabilang partido. Isa-isang ibinagsak ang mga tao sa lupa. Gayunpaman, hindi man lang mahawakan ng mga tao ng kabilang partido ang kanyang damit. Damn it, tao pa ba tong lalaking to? Namumutla ang mukha ni Brother Fei habang pinagmamasdan si Huang Feng na patuloy na ninanakawan ang kanyang mga kampon. Maliban sa takot, walang ibang paraan. Sa kabilang banda, labis ding nabigla si Tianjun sa husay ni Huang Feng. Dahil sa sipa ni Huang Feng ngayon lang ay nagkaroon si Tianjun ng mas mataas na pagsusuri kay Huang Feng sa kanyang puso. Gayunpaman, pagkatapos makita ang kanyang kakayahan ngayon, alam niya na kahit na sobra niyang tinansya si Huang Feng, tila maliit pa rin niya ito. Mas makapangyarihan siya kaysa dati. Napaisip si Tianjun. Noong una niyang nakilala si Huang Feng, maaari pa rin niyang saktan si Huang Feng. Kung ang nakatagong sandata ni Huang Feng ay tila hindi masyadong makapangyarihan, sa oras na iyon, sigurado siya na ganap niyang mapatay si Huang Feng. Gayunpaman, gaano katagal ito? Si Huang Feng ay naging napakalakas. Ngayon, hindi banggitin ang pagpatay kay Huang Feng, mabuti kung hindi siya pinatay ni Huang Feng. Sa kasalukuyang bilis ni Huang Feng, madali siyang talunin. Hindi rin ako magiging masama. Tahimik na nag-isip si Tianjun sa kanyang puso, ngunit ibinaba niya ang kanyang katawan at iniwasan ang pag-atake ng katabi niya. Pagkatapos nito, pinatumba niya ang kabilang partido sa pamamagitan ng isang hampas ng siko, na tuluyang nawala ang kanyang lakas sa pakikipaglaban. Sa ilalim ng pagpapasigla ni Huang Feng, nagpakita si Tianjun ng mas malakas na lakas sa pakikipaglaban kaysa karaniwan. Dahil dito, miserable ang mga kampon ni Brother Fei. Sapat na ang One Killing God para sumakit ang ulo nila. Ngayon, ang kabilang partido ay may dalawang ganoong tao. Paano sila makakaligtas? Sa makatuwid, ang mga kababatang ito ay mayroon ng kamalayan na iwasan sina Huang Feng at Tianjun.
At sa ganitong kaisipan, maiisip ang lakas ng pakikipaglaban na maipapakita nila. Nakita ni Brother Faye na hindi maganda ang sitwasyon, kaya handa siyang tumakas. Gayunpaman, bago siya humakbang ay naramdaman niyang may tumapak sa kanyang balikat. Isang boses na tila hari ng impyerno sa kanya ang narinig. Kuya Faye, saan ka pupunta?